Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At hello kay Michael Ragay. Salamat sa super thanks. So, thank you po. Natuloy po natin yung ating talakayan po sa theme natin na Practicing the Presence of God. Ito na po yung huling devotion natin patungkol po dito sa ganitong topic. Now, ito pong presensya ng Diyos, ito po ay pinangako ng Diyos sa mga taong nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 28, 18-20. Ito po ay utos ng Panginoon, tinatawag po natin itong Great Commission. Ito po yung utos ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit. Binigay niya po ito, iniatang niya po ito sa kanyang mga disipulo. Ang utos niya po ay gawin ninyong alagad lahat ng mga bansa. At ito po ay merong kaakibat na pangako. Sabi po rito sa bandang dulo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ipalaganap niyo yung Ebanghelyo, ipalaganap niyo yung Great Commission, turuan yung maging tagasunod ko lahat ng mga bansa at ako sasamahan ko kayo palagi. All the days until the end of the age. So yung presensya ng Diyos ay siguradong sasama sa mga taong nagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw nagsishare ka ng gospel, you're leading someone to Christ, asahan mo na yung presensya ng Diyos sumasama sa iyo para magtagumpay ka sa iyong misyon. Now, yung unang teaching po natin, ito po, the Old Testament expects all nations to become followers of the Messiah. Sa Old Testament pa lang po, ine-expect na lahat ng mga bansa magiging tagasunod ng Messiah. Kaya sabi ni Jesus Christ rito sa verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Nung binanggit ng Panginoong Hesukristo yung all nations, gawin yung lahat ng gawin yung mga disipulo ko lahat ng mga bansa o lahat ng mga ethnic groups. Ang background po yan sa Old Testament pa. Kasi yung buong Old Testament po ine-expect na lahat ng mga bansa sa mundo susunod sa Messiah, sa ating Panginoong Hesukristo. Nabigyan ko lang po kayo ng kaunting background, no? Nung mga nakaraan po, ang inaral natin ay patungkol po kay Joseph. So, ililimitahan ko lang yung talakayan natin sa mga napag-aralan natin recently. Yung patungkol po kay Joseph, kay Moses, kay Joshua, tsaka kay David. Magbabanggit lang ako. Ito yung mga nadaanan kasi natin recently. Now, yung buong Old Testament po talaga, yan ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Kahit po ang buhay ni Joseph, pag inaral po natin yan, ito ay larawan lamang ng darating na Messiah. Now, ang tawag po kasi dito sa theology ay typology or foreshadowing. So, anong ibig sabihin po nun? Na kapag inaral po natin yung buhay ni Joseph, dapat ang makita natin yan si Jesus Christ. Tinatawag din natin itong Christological interpretation. Ibig sabihin, inaaral mo si Joseph, pero ang buhay ni Joseph patungkol talaga sa Messiah, kay Jesus Christ. Kaya si Joseph, nung una na-enjoy niya yung privileges ng pagiging anak dun sa kay Jacob, dun sa tahanan niya. Pero binenta siya sa presyo ng isang alipin, pinagkanulo siya ng sarili niyang mga kapatid. At itong si Joseph, naging alipin sa Ehipto, na frame up, na nakulong, at mula doon sa pinakailaliman ng kanyang buhay, sa darkest moment of his life, iniangat siya ng Diyos at ginawang pangalawa sa pinakamataas na pinuno sa Ehipto. Yun po ay, pag in-interpret mo siya ng Christological, ibig sabihin, yung Messiah, yung darating na Messiah ay katulad rin ni Joseph. Na-enjoy niya yung privileges ng heaven, ng anak ng Diyos na nasa langit. Pero nagkatawan tao,
Hindi lang basta nagkatawang tao, naging alipin. Hindi lang basta alipin, isang taong na frame up, nakaranas ng injustice, napako sa krus, namatay. Pero mula dun sa kailaliman, sa darkest moment of the life of Jesus, inangat siya ng Diyos. At ginawa siyang, inuluklok siya sa kanan ng trono ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, maligtas ang marami. Kung papaanong naligtas ang marami sa panahon ni Joseph. So, yun po yung Christological, no? So, si Joseph, pag tinignan mo yung buhay niya, yung maraming mga bansa, hindi lang yung Ehipto, kundi maraming mga karatig bansa ang naligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ganon din po yung Messiah. So, sa Old Testament pa lang, ini-expect na yung mga bansa sa mundo, they will become followers of the Messiah. Ganon din po kay Moses. Napag-usapan natin ito nakaraan si buhay ni Moses at si Joshua. Sabi ni Moses, iklaan ko na lang po, no? Sabi ni Moses, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko. So sabi ni Moses, someday may propeta na isisilang, palilitawin ng Diyos. Katulad ko siya, mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makinig. So, basically, si Moses, ang tinuturo niya, si Jesus Christ. Si Joseph, ang tinuturo niya, si Jesus Christ pa rin. Medyo mahaba lang yung talakayan pagdating kay Moses, no? Kahit yung kapanganakan ni Moses, maraming pinatay na mga bata. Tapos siya yung naligtas. Anyway, mahaba yan. Tapos, pagdating naman kay Joshua, si Joshua, sinakop niya yung promised land. Mula rito, pinalaya sila ng Diyos mula sa Ehipto. Tapos siya yung nag-lead sa people of God para sakupin yung promised land. At nasakop nga ni Joshua yon. And by the way, ang pangalan ni Jesus Christ ay Yehoshua. Dito hango kay Joshua yung pangalan ni Jesus, no? Sa Greek ay Jesus. So, ang ibig sabihin ng Joshua ay Yahweh saves. At siya yung nag-lead sa people of God para sakupin yung promised land. Ngayon naman si Jesus naman, He will lead His people to conquer the whole world. Lahat po ng mga bansa na yan, mapapasa ilalim yan ng kapangyarihan at paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ po yung Joshua natin. And then sa time naman ni King David, si King David yung pinangakuan ng Diyos mula sa yung lahi, David ipapanganak ang Messiah. At yung Messiah na yan maghahari sa lahat ng mga bansa. So, lahat ng mga bansa na yan, paghaharian ng Messiah according sa pangako ng Diyos kay David. At si David po, siya yung pumatay kay Goliath, no? Si Goliath, yan yung yung panahon na yung bayan ng Israel, walang makalaban, walang makatalo kay Goliath, lahat naduduwag. Pero dumating si David, pinatay niya si Goliath. Pwede mong interpret yun Christologically, na si Jesus Christ lang talaga yung makakatalo sa sin, Satan, and death. At pagkatapos nun, lahat ng bayan ng Israel victorious because of David. Tayo rin po ay mananagumpay because of the Lord Jesus Christ. So yung Old Testament pa lang, ina-expect na yung all nations to become followers of the Messiah. Lahat ng bansa, pangako yan kay David, ipapanganak ang Messiah at siya ang maghahari sa lahat ng mga bansa. Yan yung makikita natin sa buhay ni Joshua, makikita natin sa Joseph, makikita natin yan sa Genesis 49:10 na the scepter shall not depart from Judah nor the ruler's staff between his feet until the Messiah comes, Jesus Christ comes, to whom it belongs and the obedience of the nations is His. Lahat ng pagsunod ng mga bansa sa mundo ay na kay Kristo. Lahat sila susunod sa Messiah. So the Old Testament expects all nations to become followers of the Messiah. And number 2 po, the New Testament expects the victory of the Great Commission of Jesus. Nung si Jesus Christ po, bago siya umakyat sa langit, tinupad niya yung buong Old Testament. At binigay niya yung Great Commission. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa Great Commission, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo.
at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So in New Testament, naniniwala po sila sa victory ng Great Commission. Ibig sabihin, kaya ibinigay ito ng Panginoong Jesucristo na disipulihin lahat ng mga bansa. Inutos ito ng Panginoong Jesucristo bago siya umalis. Kasi alam nila na inutos ito at itong utos na ito magtatagumpay. Kaya yung New Testament, ina-expect yung victory of the Great Commission. Hindi po mabibigo ang Great Commission. Kagaya po ng paniniwala ng maraming mga Kristiyano hindi naniniwala na lahat ng mga bansa na ito madidisipulo. Maraming mga Kristiyano naniniwala na minority lang. Marami pong naniniwala na minority lang lagi ang Christianity. Kakaunti lang at lahat ng ito, mga bansa na ito, susunod to sa Antikristo. Marami mga Kristiyano yun ang paniniwala. Pero pag tinignan niyo po yung Great Commission, talagang inutos ng Panginoong Jesucristo yan, disipulohin lahat ng mga bansa. Ito po ay inutos na merong katagumpayan, merong kasiguraduhan na mangyayari. Kasi po, point number 3, Jesus seals the victory of the mission by being present with His missionaries. Yung missionary ng Panginoong Jesucristo, yung mga missionaries niya, yung mga disciples, yung church, tayo sa panahon natin ngayon, tayo yung missionaries ng Panginoon. Meron na tayong katagumpayan. Sinelyuhan na ng Panginoong Jesucristo yung victory ng Great Commission by being present with His people. Kasi ang linaw po ng mga talata, inutos ng Panginoong Jesucristo yung Great Commission, disipulohin niyo lahat ng mga bansa, turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko. Para masiguradong mangyayari yan, narito, ako'y kasama ninyo palagi. So, paano mabibigo ang Great Commission kung ang Panginoong Jesucristo sinasamahan yung kanyang mga missionaries, kanyang mga disipulo, tayo. Kung sa ating paghayo at pangangaral ng Ebanghelyo, sinasamahan tayo ng Panginoong Jesucristo, paano mabibigo yan? Ang nagkaisa-isahang resulta lang po ng Great Commission ay all nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Yan po ay pangako na kay David. Yan po ay siguradong mangyayari. All nations will bow down before the Lord Jesus Christ. Now, ano po yung application po natin dito? Number 1, lead someone to Christ. Paano ka magli-lead ng isang tao, kahit ilang tao palapit sa Panginoong Jesucristo? You pray for that person, care for that person, and share the gospel to that person. Ito po ay strategy ng CCF na ina-adapt ko, no? Pray, care, share. Panalangin mo ang tao na yon na hindi pa mananampalataya. Pakitaan mo sila ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. You care for them and you share the gospel to that person. Number 2 po, maximize internet and social media. Ito po mga devotions na ginagawa natin everyday. Ito po ay kaparaanan para maabot natin yung mga iba't ibang tao sa buong mundo. Maraming tao. You can share our devotions. You can share the gospel, through chat. Kausapin mo sila sa messenger. Kausapin mo sila sa anumang kaparaanan na maaabot mo sila. You maximize internet and social media. And number 3 po, rely on Jesus' empowering presence. Tayo po ay dumepende lamang sa empowering presence, yung makapangyarihang presensya ng Diyos na nasa sa atin. Huwag po tayong mahiya at huwag po nating ikahiya ang ating ebanghelyo. Sabi nga po ni Apostol Pablo, I'm not ashamed of the gospel because this is the power of God for everyone who believes. So let's rely on Jesus' empowering presence. Kaya po, sa tuwing hahayo tayo, whenever we share the gospel, whenever we reach out to people, sasamahan ka ng makapangyarihang presensya ng ating Panginoong Jesucristo para masigurado na magtatagumpay ang kanyang gawain at ang kanyang misyon. Now, ilan lamang po ito sa application natin sa Great Commission. Lagi ko pong tatalakayin yan dito sa channel natin. Pero gusto ko lang pong iwan sa inyo to, Lead someone to Christ. You pray, care, share. You maximize internet and social media. And rely on Jesus' empowering presence. Para po sa ating discussion, why do we have to make the Great Commission of Jesus our main mission on earth? Bakit yung Great Commission ni Jesus dapat sentro sa buhay natin?
Sagutin po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Lord, it is really a privilege to share the gospel and disciple people for Jesus. Please help me to make the Great Commission my main mission on earth. It is my desire that I will become an instrument of the advancement of the gospel for the rest of my life. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin at nawa lahat tayo maging parte ng Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mayroon po kayo natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo po sa comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain tayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.